service to you, O Lord God, sa lahat ng itatayo mo sa harapan, sa lahat po, Panginoon, na nandito, O Lord God, bibigyan mo sila ng iyong pagpapala, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon, at kung ano pa yung mga hadlang sa puso at isipan namin, nawa, Panginoon, tanggalin mo ito, Panginoon, at talagang sa iyo lang po matuon ang aming pag-worship sa inyo, Panginoon. Guide us with your Holy Spirit, O Lord God. Lord God, muli binabalik namin ang pasasalamat, ang pagkadakila, at pasamba sa iyong pangalan. Ito pong aming dalangin sa inyong matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So patuloy po tayo mag-worship kay Lord. Tayo po tumayong lahat para po sabay-sabay tayong awitin po ang mga musika na nanggagaling sa ating puso at dakilain ating poong may kapal. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ba'y nagagalak ng magpuri at umawit ng mga Paskong awitin dahil tayo po'y haharap at magsasamba at aawit sa ating Panginoon. So bago po tayo umawit ng mga maliligayang awitin, nais ko munang mag-share ng isang kwento, ano po, para lalo po natin malasap yung kaligayahan na na-receive natin sa pamamagitan ng ating Panginoon. Halimbawa, nag-travel tayo sa isang lugar na medyo malayo, halos walang mga tao. Tapos bigla may humarang na mga bandido or masasamang loob. At pinababa tayo doon sa ating sinasakyan. At para bagang wala na tayong pag-asa dahil kadiliman yung nakikita natin, puro punot, wala nang tutulong sa atin. At nasa isip natin, kamatayan na ang mangyayari. Ngunit sa isang iglap, may dumating na mga otoridad o mga polis na pinadala doon upang tayo ay tulungan at hindi humantong doon sa kamatayan na ating sasapitin. Ano pong kaligayahan ang meron tayo pagka naranasan natin yung ganon? Ganon din po yung ating naranasang kaligtasan na pinadala ng Diyos Ama upang tayo'y tubusin sa kamatayan ng ating pagkakasala. Amen. So, ngayon po, aawit tayo ng papuri sa Panginoon. Damhin natin sa ating mga puso't isipan, bawat isa sa atin, kung gaano tayo kaligaya na dumating yung hari na nagbigay pag-asa at kaligtasan para sa atin. So, sabay-sabay po tayong umawit sa ating Panginoon. And your sweet heart heard on high, sweetly singing over praise, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? While your joyous strains prolong, what the grandest tidings be, which inspire your heavenly song? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem. Come to Bethlehem and see him whose birth the
angels sing, come adore and bend the knee, Christ the Lord anew. Come on, church! Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Amen. Hallelujah. Muli, patuloy tayong aawit ng ating awitin sa ating Panginoon. Awitin, meron tayong galak sa ating mga puso dahil yung ating hari ay nagahari na ngayon at maghahari pa magpakailanman. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature see, and heaven and nature see, and heaven and heaven and nature see. Joy to the world, the Savior reigns. Let all their songs employ, while fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Come on! Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Come on, church, joy, joy, unspeakable joy, rises in my soul, never let me go. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Joy, joy, unspeakable joy, rises in my soul, never let me go. Come on, church! Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never let me go. Sabay-sabay na awitin, joy! Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Come on, church, joy! Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never let me go. Joy, dito, awitin po ng mga
nandito, Joy. Awitin naman mga nandito, Joy. For the last time, awitin po natin sabay-sabay. Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, joy, unspeakable joy, rises in my soul, never let me go. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Tunay pong ang Diyos natin ay hari ng mga hari. Ano man ang mga matataas na may tungkulin sa mga panahon ngayon, sa panahon noon, ang Diyos pa rin. Pinakahari, pinakamataas sa lahat. Sing the song of ages to the Lamb. All gone before us, all who will believe. Sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones, and dominions, all powers and positions. Your name stand above them all, and the angels cry. Been forgiven, you have been redeemed. Sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. Hear people sing. Hear people sing. Holy to the King of Kings.
highest. Your name is the greatest. Your name stand above them all thrones and dominions. All thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stand above them all thrones and dominions. All thrones and dominions, all power and positions. Your name stand above them all, and the angels cry, holy. All creations cry, holy. You are lifted high, holy. Come on, church. Holy forever. Hear people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, peoples cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and position. Your name stand above them all, and the angels cry, holy. All creations cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. For the last time, and the angels cry, holy. All creations cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Sa Kanya po lahat ng papuri, pagsamba, at pasasalamat. Maligayang pasasalamat. Tayo po'y patuloy na nakatayo at lumapit sa presensya ng Panginoon.
Diyos, dakila ka. Ikaw ang natatanging banal, siyang may likha sa amin lahat. Natatanging nag-iisa at walang maikukumpara sa inyong kadakilaan, O Diyos. Higit pa doon, wala ring maikukumpara sa pag-ibig mo, sa kabutihan mo, na ibinibigay niyo rin po sa amin. Salamat, O Diyos. Narito kaming lahat, Ama, upang pasalamatan ka sa lahat ng inyong ginagawa para sa amin. Sa lahat ng inyong nilikha, sa inyong pagpapala, higit sa lahat, O Diyos, sa inaalala namin sa mga kapanahonang ito, ang pagbibigay niyo ng iyong bugtong anak na si Jesus. Ang magkaroon ng pag-asa ang mundong ito na nababalot ng kadiliman. Ngunit pinadala ninyo ang iyong anak. Siyang ilaw nito. Siyang katotohanan ng tanging landas. O Diyos, salamat po. Narito kami, pagdakilain ka, salamatan ka, purihin ka, O Diyos. Patuloy po namin pinapasalamatan, O Diyos, ang inyong pagbibigay ng katiyakan sa amin na anuman ang mangyari, anuman ang aming pagdaraanan, anuman ang aming mga pagkukulang, O Diyos, mga kasalanan namin, ito ay inyong pinapatawad, at nagbibigay kayo ng katiyakan na kung kami ay magsisisi, ihayag sa inyo ang aming panunumbalik sa inyo, pagkamuhi sa kasalanan, pagtitiwala na sa inyo, O Diyos, nasa inyo ang tanging kasagutan ng lahat. Masusumpungan namin, Panginoon, ang inyong kapatawaran. Susumpungan namin, O Diyos, ang iyong dakilang pag-ibig na siyang yayakap sa amin kahit saan man kami nagmula, ano man ang aming pinanggalingan. Sino man kami, Panginoon, kaya niyong tanggapin. Dahil kayo po nakakakilala sa amin. Kayo pong may likha sa amin. At kayo po nagpadala ng iyong anak na si Jesus upang kami ay mapasa iyo. Lahat po ng ito ay biyaya lamang, O Diyos. Wala kaming kayang gawin upang ilapit ang aming mga sarili sa inyo. Kami na nagre-rebelde mula sa inyo. Kami na madalas sinuuna ang aming sarili. Kami na umaga, maghapon ay hindi inyong kalooban na nagagawa. Kung hindi lamang sa iyong biyaya, Panginoon, wala kami magagawa. Ikakaluwalhati ninyo. Ngunit narito kami dahil kami yung inilapit, inugasan, pinunasan, binigyan ng kakayanan, pangpurihin ka, paglingkuran ka gamit ang aming mga puso, mga bibig, aming mga kamay, aming mga paa, aming buong oras, pagkatao. Narito kami, O Diyos, sa pag-ialay sa inyo. Pagsilbihan ka. Ang aming kahilingan, Panginoon, ay patuloy niyo kaming baguhin, patuloy niyo kaming turuan, patuloy niyo pong ipakita sa amin ang mundo gamit ang iyong katotohanan, ang mga realidad sa ilalim ng iyong kaharian. Kung anong tunay ayon sa inyong katotohanan. Kung anong tama ayon sa iyong salita. At itong inyong kalooban, O Diyos, ang aming piliin araw-araw. Aming sundin, aming gampanan, aming ipamuhay. Nawa nga po, Panginoon, sa ilalim ng iyong biyaya lamang. O Diyos, salamat po. Patuloy naming inilapit ang aming mga sarili. Pangbigyan niyo po kami ng paglago. Bigyan niyo kami kakayanan sa araw-araw na aming mga buhay. At
At inilalapit din po namin, O Diyos, sa kayong mga mahal sa buhay, aming mga pamilya, kasamahan sa tahanan, na bawat isa sa kanila ay kumilala din sa inyo, makasumpong ng pag-ibig ninyo, isuko ang kanilang buhay sa aming Haring si Jesus. Tanggapin ang kapatawaran, pag-asa na iyong binibigay. At ang buhay sa piling ninyo mula ngayon hanggang kailanman. Hiling din namin, O Diyos, na balutin ninyo po ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan, ang aming mga pamilya. Maghari ng iyong pagmamahal na siya magbibigay ng pagpapatawad, ibigay ng pag-uunawaan, pag-aaruga, pagkakaisa sa aming mga tahanan. Na mangibabaw ang iyong kalooban na hindi aming mga interes. Mangibabaw ang iyong pag-ibig, hindi ang aming mga prinsipyo, aming mga pride, o ang aming mga sariling mga kagustuhan. O Diyos, lingapin niyo rin po ang aming mga mahal sa buhay na may karamdaman sa pangangatawan. Pagalingin niyo po sila sa sakit. Kung inyo pong luluubin, O Diyos, gaano man ito kalala, kaya niyo po itong alisin. Hawakan niyo po ang kanilang lupang katawan at bigyan ng katatagan, kapayapaan. Diyos, ang inyong presensya ang magbigay sa kanila ng katiyakan na nariyan kayo sa pag-iisa, sa mga sakit, sa panghihina. Kahit sa mga pagkakataon na ang aming nararamdaman ay hindi pisikal kundi emosyonal. O kaya naman, Panginoon, ay kagulumihanan sa pag-iisip. Nariyan kayo, Diyos. Bigyan niyo po kami ng katatagan, kapanatagan, kapayapaan na hindi namin maunawaan, kundi mag-uumapaw at babalot sa anumang aming alalahanin. Magpapaalis ng anumang mga takot, at papalitan ng lahat ng iyong kagalakan. Salamat po. Inilalapit din po namin ang aming simbahan, O Diyos. Ang patuloy ninyong pinapangunahan. Patuloy niyo po itong gamitin ang aming mga ministeryo, ang aming mga gawain, aming pananambahan. Maging ang bawat miyembro, Panginoon, na nais maglingkod sa inyo. Pag-isahin niyo po kami sa pagkilala kay Jesus, pagsunod sa Kanya. Ipamuhay ang Kanyang mga katuruan. Ipahayag ang Kanyang mensahe ng kaligtasan, ng kapatawaran, ng pagliligtas sa buong mundo. Kanyang paghahari, gamit ang aming salita, gamit ang aming mga kamay, gamit ang aming mga oras, gamit ang aming mga pag-aari, gamit ang aming mga kayamanan, gamit ang aming buong pagkatao na ipahayag bilang isang simbahan na si Kristo Jesus ay naghahari hindi lamang sa loob ng gusaling ito, hindi sa aming mga buhay, sa aming mga bahay, sa aming mga komunidad, sa aming lipunan, sa aming bayan, sa aming mundo, sa buong sangsinukob, naghahari ang aming Panginoong Jesus. Naway lagi namin itong maalala, O Diyos, bilang inyong katawan, bilang inyong templo, bilang inyong mga anak. Meron kaming isinusulong na mensahe, na
meron kaming ipinapamuhay na katotohanan, na meron kaming pinagkakaisahang misyon. Hindi kami narito para manatili lamang nandito, para manatili lamang sa kung ano kami noon. Narito kami dahil patuloy nyo kami binabago. Pangmaranasan namin kagalakan ng inyong paghahari at maipamahagi namin ito sa nakakararami pa. Sa mga hindi pa kumikilala kay Jesus, sa mga lugar na iba ang karanasan, sa mga pamilyang lugmok sa problema, sa mga trabahong kabigatan lamang ng mga inaasahan ng kanilang mga amo, maging sa aming bayan, nakabi-kabila ang panig, pagsisigawan, pagtatalo, paghahatian, pagyayabangan, kamuhi, lalong lumalawak ang hidwaan, lalong gumugulo ang lipunan, lalong napapalayo ang bawat isa, at lalo lamang naghihirap ang mga nasa kahirapan, lalo lamang naaabuso ang mga hindi nakakaranas ng hustisya, lalo lamang lumalawak yung mayaman, nakakalamang yung mga gumagawa ng masama at iniisip lamang ang kanilang mga sarili, kakamkam ng kayamanan at kapangyarihan. O Diyos, itong bansang ito ay sa inyo. Iligtas niyo po kami mula sa kasamaan, mula sa kawalan ng hustisya, mula sa kawalan ng kapayapaan at hidwaan ng bawat mamamayan. Panginoon, ang iyong kapayapaan, katotohanan, pag-ibig, nawang maghari sa aming bansa. Iyong kaligtasan ng siyang maging sandigan ng bawat isa. Ang inyong katotohanan na maging batayan ng aming pakikipagkapwa, ng aming mga sinasabi, ng aming mga ginagawa, ng ehemplo ni Jesus, nagpakumbaba, inaalay ang kanyang sarili para sa kabutihan ng karamihan, sa kabutihan ng mundo. Nawa ito ang aming pamuhay, O Diyos. Lalo na kami, Panginoon. At kami pa, Panginoon, ng pinananahanan ninyo. Kami, O Diyos, na nasa amin ang Espiritu Santo, ang bibigay ng kakayanan, kapangyarihan na siyang bumuhay sa aming Panginoon Jesus, na walang imposible. Kapangyarihan ninyo na nasa amin na nanahan, Diyos. Kung ito'y amin lamang gagamitin sa inyong kalooban, kung ito lamang aming hihilingin araw-araw, kung sa inyo lamang kami umahasa, O Diyos, nakikinig, malago. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng lahat, iyari sa mundo, iyari sa bayan, iyari sa aming kapaligiran, at kahit sa aming mga sariling buhay, meron kaming katiyakan na nariyan kayo. Meron kaming katiyakan na mula nung umpisa hanggang sa dulo, nariyan kayo. Kumikilos kayo para sa kabutihan. Ang inyong pagmamahal na siya nagbibigay sa amin, O Diyos. Kapayapaan, pagbabago, ang karanasan na hindi kayang ikumpara sa iba. Hindi kayang ibigay ng mundo, Panginoon. Kaya sa mga panahong ito, Panginoon, lalo namin pinapasalamatan kayo at inaalala, O Diyos, na hindi nyo kami pinapabayaan. That you are Emmanuel. And because of Jesus, because of your Son, you are with us. Now, to the end of age. Mangusap po kayo sa amin sa umaga ito. Gamitin niyo po ang inyong mensahero. Diyos, kanyang salita ang magpalakas sa amin. Dahil ito po ay inyong salita. Inyong katotohanan. Siyang aming masumpungan. Baguhin niyo po kami. Aming mensahero, Panginoon, ay inyong
na inyong kinausap na mula na pamanoon, inihanda para sa oras na ito. Kami, Panginoon, ay bukas, ang puso't isipan ay handang makinig sa inyo. Handang turuan kami, handang palakasin kami, handang baguhin kami, handang dalhin kami, Panginoon, sa inyong kalooban na aming gagampanan. Hindi lang sa mga susunod na araw, kundi sa buong buwan, sa bagong taon, hanggang sa mga susunod pang mga panahon. Niluluwalhati namin kayo, Diyos, hindi lamang sa aming mga bibig, kundi mula sa aming kalooban ng aming mga puso, ng aming kaluluwa, at nawa hanggang sa aming mga kilos, hanggang sa aming mga gawa, hanggang sa aming mga pag-aari, sa buo naming pagkatao. Dinadakila namin kayo dahil ito ang nararapat, kayo ay mabuti. Salamat o Diyos, purihin ka, maghari kayo sa aming kalagitnaan. Ito po ang panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Kate, sa panalangin. Ganyan din kay Pastor Bot, no, sa pangunguna sa atin sa Praise and Worship. Bago ko makalimutan ay binabati ko po kayong lahat ng isang maligayang Pasko. Ito po yung panahon na talagang halos karamihan ay talagang busy, no, sa maraming bagay. Siguro isa na ako sa naging busy itong week na ito. At kahapon, nagkukumahog nga ako sa pagtatapos ng mensahe at awa ng Diyos, natapos na naman. Mabuti talaga ang Panginoon. Nung nakaraang linggo ay na-bless tayo, no, through the preaching of our Pastor Kit, na ang nagiging tema kasi ay preaching the gospel to the pluralistic world. No? In-explain niya po ano ibig sabihin ng pluralistic world, kung paano ba ipapahayag. Kasi tayo rin nasa pluralistic world. Dahil maraming beliefs, maraming kultura, kung paano, napakaganda, importante dahil tayo po ay tinawag lahat para mag-mission. Every Christian daw is a missionary. Tayo po ay may tungkulin na maipahayag ang mabuting balita. At ngayon naman po ay we will be focusing on the gospel message mismo. Yung gospel message at ang kapangyarihan nito at yung conviction nito. Naalala ko po si Paul, sabi niya, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation. So sa kapahayagan po ng Ebanghelyo ay talagang mararanasan talaga kung paano kumikilos ang Panginoon sa kanyang salita, no? Ang banal na Espiritu. So yun po yung magiging tema natin. We will be focusing on the gospel message, yung kapangyarihan nito at yung conviction na nagkakaroon ng impact sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya mamaya maganda magkakaroon tayo ng reflection po. Dahil if we are professing to be Christians, nagkakaroon ba talaga ng impact yung ebanghelyo na tinanggap mo sa buhay? So napakahalaga po nito, no, na tayo mananalamin mamaya, no? At ang ating tekstong gagamitin po, of course, yung mga pamaskong teksto po ang gagamitin natin. Makikita po natin sa Mateo chapter 1, 18 hanggang 25. Matthew 1, 18 to 25. And I'll be reading from the New King James Version. Kung kayo po ay nakapagpahinga na, lalo na yung mga seniors natin, ay pwede po ba tayong tumayo upang
pakita po natin yung paggalang sa ating Panginoon, sa kanyang mga salita. So, Matthew 1, 18 hanggang 25. Verse 18, Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. Then Joseph, her husband, being a just man, and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Behold, the virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated, God with us. Then Joseph, being aroused from sleep, did as the angel of the Lord commanded him, and took to him his wife, and did not know her till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Pagpalain po tayo ng Panginoon, nawa ay mangusap sa atin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo po yung makakaupo na, mga kapatid. So, titingnan po natin una yung si Joseph, yung buhay niya, and then yung gospel na pinahayag ng angel sa kanya, anghel na hindi pinangalanan, ano? And then, ano yung naging response niya? No? Tapos, magkakaroon po tayo ng reflections doon sa mensahe. So, it's 11:30 po, ngayon. So, unahin po natin si Joseph na binabanggit sa verse 19 na being a just man. So, isang taong matuwid. Matuwid daw po si Joseph. So, Joseph came from the lineage of King David, who is a descendant of Abraham, from where the two covenants were given. Yung Abrahamic covenant and then the Davidic covenant. It was prophesied in the Old Testament that the coming Messiah will be a descendant of King David, who is a descendant of Abraham naman. The promise to Abraham of blessing all the nations will be made through his seed. Seed po, hindi seeds, Ultimately referring to Jesus under the new covenant. So, Joseph being just, na binabanggit po rito, taong matuwid ito, Makikita natin, it is evidenced by his righteous disposition to divorce Mary secretly. Ito po yung naging disposition niya dun sa nangyari kay Maria, na asawa niya, na biglang nabuntis. Samantalang alam niya, hindi siya, Pero ito yung nagiging disposition niya po, to divorce Mary secretly. So makikita natin na very righteous, very loving, just, yung kanyang nagiging inclination po. So under the Hebrew marriage customs po, the betrothal period is 1 year. 1 year ito arranged by the parents. Both parents po, sila yung nag-arrange where contracts were negotiated. Thereafter, they were called husband and wife. So mag-asawa na sila. During the betrothal period pa lang, mag-asawa na sila, mga kapatid. But they did not live together. Kasi nga, 1 year yung betrothal period, after that, tsaka na sila pwedeng magsama. Yun po yung kanilang custom. But instead, the woman and man continued to live with their parents until 1 year
period has expired. Ang purpose ng 1-year period na yon ay para ipakita yung fidelity, lalo na ng babae. Kasi dun sa 1-year period na yun, maaaring may mangyari, no? Makakita ng gwapo or kung papaano, ay yun na po, no? Yun na po yung purpose, bakit may 1-year period. So to show the fidelity, especially of the woman. But during the betrothal period, Mary was found to be with child of the Holy Spirit. Siya po ay nabuntis at sa pamamagitan nito ng banal na Espiritu. So siguradong nagkaroon ng maraming marites dyan, no? Nag-usap-usapan, ano yung nangyari kay Maria. Ano po? So hindi maiwasan yung mga negative thoughts na siya ay nagkaroon ng adulterous relationship. Kasi hindi si Jose. So ito po, picture natin, ganito yung community, pinag-uusapan na si Maria. Ganun na po ang nangyari dyan, mga kapatid, no? At nakarating ito kay Jose, kay Joseph, nakarating eh. Nakarating. So pinipicture ko nga kung ako yung si Jose, at ito asawa ko, bago lang kami, nasingitan agad ako. No? Nagtaksil agad. Imagine niyo po yung ano yung iniisip ni Joseph during that time. During that time, yun po, no, magulo po ito. At maaring i-tempt siya ni Satan para, di po ba, kung ano yung dapat niyang gawin eh. Para hindi matuloy yung plano ng Diyos. So, dalawa actually yung pwedeng gawin ni Joseph. Una, dadalhin niya ito sa korte ng mga elder judges sa city gate. At doon ay ma-expose si Mary sa public scandal. And then, ibababa yung sentensya, yung hatol, kamatayan by stoning. Yun po yung kaparusahan doon sa mga nagtaksil, no? Sa mag-asawa. Kaparusahan ito, public scandal, yun yung pwedeng unang i-decide ni Joseph. At ang ikalawa naman, ay pwede niyang piliin din na hiwalayan si Mary by bill of divorcement. Bill of divorcement before witnesses. No? Pero hindi sasabihin doon, ano yung cause ng divorcement? Hindi mo sasabihin kung ano yung cause, ano yung basis. Joseph chose a more merciful and just decision to secretly divorce Mary. Yun po yung naging kapasyan niya. Kaya masasabi natin, matuwid na tao siya. Obviously, Joseph's righteousness is based on his faith. Faith in God's promised Messiah. Kasi ito po yung sa Old Testament pa lang, nandun na yung pangako. Ito yung darating yung Mesias na tagapagligtas ng Israel, ng Hebrew people, no? Doon pa lang po pinoprophesy na ito eh. So maaaring nakatingin na siya ron, ano? Yung kasama siya along with the heroes of faith na mention sa Hebrews 11. Makikita po natin mga giants of faith na namuhay by faith, na po. Alam natin na kasama si Joseph doon sa mga taong iyon na naghihintay sa pagdating ng Mesiyas. At yun na nga ay ang ating Panginoon. Now, tingnan naman natin ano yung naging mensahe ng anghel. Ano yung proclamation niya kay Joseph. Sabi po rito, but while he thought about these things, so ito na, nagmumuni-muni na si Joseph, yung nangyari sa kanya. Tapos yung plano niyang i-divorce, no? Iniisip niya ito eh. Talagang matindi po ito. Kung ako ito, baka hindi na makakatulog nito. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary, your wife,
For that which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Behold, the virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated, God with us. So ano yung naging mensahe po ng anghel? Jesus, the Savior, who will save his people from their sins by being the Emmanuel, God with us, through his incarnation. No? Tagapagligtas na kailangan ay magkatawang tao. Sabi nga po sa John, di ba? And the Word was made flesh and dwelt amongst us. John 1, verse 14. So si Jesus po, ang tinutukoy doon, siya ay anak ng Diyos, nanaog, nagkatawang tao, naging Emmanuel. No? God with us. Jesus the Savior who will save his people from their sins by being the Emmanuel, God with us through his incarnation. So ito ay fulfillment of prophecy concerning a virgin who will give birth to a son. Isaiah 7:14. Andun po yung prophecy, yung virgin birth po. Bakit necessary? Why the necessity of a virgin birth? Gusto nating bigyan ng emphasis po ito, no? Why? Why is it a necessity para maging Savior ang ating Panginoon? Ano po? Para po yung magiging Lamb of God na tumutukoy kay Jesus ay maging pure, without blemish, sinless. Yun po yung purpose ng virgin birth. Kasi sa Old Testament po, yung mga animal sacrifices, mga without blemish, without spot ito, mga perfect offering po ito na nagtuturo dun sa ultimate na offering, yun na nga yung Lamb of God, si Jesus, na siyang magiging one single offering para sa ating ipagkakapatawad ng ating mga kasalanan. For by one single offering, He has perfected forever them that are being sanctified. Sabi po sa Hebrews. No po. So, kailangan po na maging virgin birth para pure and sinless Lamb of God, si Jesus, who will be sacrificed for the sins of the world. And Jesus' birth was not a result of the natural process ng mag-asawa po, na nagkakaroon ng intercourse, sexual intercourse, dahil siya ay virgin birth po. No? At siya ay malaya dun sa original sin na nagmula kay Adam and Eve. So without the natural process of sexual intercourse between husband and wife, nagiging free siya from the original sin. Maganda pa makita natin yun, no? And then, to become the Savior of the world, Jesus needs to be both man and God. The Emmanuel nga, kaya God is with us. It has to be through virgin birth. Ipinanganak ni Mary na isang tao. No? Isang tao. At ipinaglihi naman ng Espiritu Santo, showing him to be the Son of God. Son of God po siya. Dahil ipinaglihi siya ng banal na Espiritu. Incarnate, yun po yung nagkatawang tao siya. So, Joseph as a legal and not biological father to Jesus must be from the lineage of King David as fulfillment of the Davidic covenant, which is an unconditional promise that his dynasty will rule forever. And a descendant would be the Messiah, God bless you, which was ultimately fulfilled in Jesus Christ, whose kingdom is eternal. So ito po yung istorya ni Joseph na nagaling siya kay King David po para sa katuparan ng fulfillment
ng prophecy. Christ's deity was clearly evidenced. Saan natin nakikita yung kanyang pagka-Diyos? Doon sa kanyang resurrection. Di po ba? After 3 days, nabuhay na maguli ang Panginoon, showing His immortality. Hindi siya pwedeng mamatay talaga eh. No? Na magpakailanman eh. After 3 days, the Lord descended from the dead, ascended. His death and resurrection are both essential to our salvation. Yung kanyang kamatayan at ang kanyang pagkabuhay na muli. Una, it assures us of God's acceptance sa kanyang sacrifice. Binuhay siyang muli, ibig sabihin, tinanggap ng Ama yung kanyang sacrifice. Kasi kung hindi tinanggap ng Ama yon, baka hindi na siya binuhay na muli. Nabuhay siyang muli. Unang pinapakita noon, na tinanggap po ng Ama yung kanyang sacrifice as the Lamb of God. And then, dahil doon, nagkakaroon tayo ng total forgiveness of our sins. Isang offering lang po ay total forgiveness po ang ibig sabihin po noon. Kaya hindi na kailangan yung paulit-ulit na sacrifices po dahil ginawa na minsan lang ng Panginoon yon for the total forgiveness of our sins. And then, ang third na implikasyon nun, mayroon tayong assurance of victory in the Christian life dahil si Jesus mismo ay the risen Lord. Siya po yung kasama natin. Yung Emmanuel, the risen Lord, is the one empowering us, enabling us para sa matagumpay na buhay Kristiyano. Yun po yung nagiging implikasyon ng kanyang resurrection. And then, lastly, ito ay nagbibigay assurance ng ating bodily resurrection. Dahil siya ay muling nabuhay, nagkaroon ng immortal body, incorruptible, tayo man po na naniniwala sa Kanya. Bagamat tayo ay mamamatay, tayo po ay magkakaroon ng incorruptible body sa pagdadating ng Panginoon. Yun po yung makikita natin sa Kanyang kamatayan at resurrection. So ano yung naging response ni Joseph? Ano yung naging response niya after hearing the message, the gospel message of the angel? Sabi rito, then Joseph, being aroused from sleep, did as the angel of the Lord commanded him, and took him his wife, and did not know her till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Una, he believed the message, yung gospel na ibinaba ng anghel, pinaniwalaan po ni Joseph. Paano niya ito pinaniwalaan? He believed the scriptures na nagsasabi po nito. He believed the scriptures that the child to be born is the Messiah, the Savior, that He is to be born of a virgin. Lahat po ito ay nakasulat sa Old Testament scriptures. Ikalawa, he obeyed the command to take Mary, his wife. So hindi lang siya naniwala, hindi niya lang pinaniwalaan yung scriptures. Ito na yung action niya na kunin at pakisamahan na si Mary dahil asawa niya. Di ba mahirap ito, yung desisyon na kukunin na si Maria? Mahirap ba ito o madali? Ano ang implikasyon pag sumama siya kay Mary bilang asawa? Ano yung magiging consequence? Tingnan po natin yung mga possibility. Una, he violated the Jewish custom of 1-year period of betrothal bago sila magsama. Kasi ito na pinuntahan na niya, hindi pa natatapos yung 1 year, pinuntahan na niya si Mary para magsama na sila. So he violated their custom sa marriage po. Una yun po. So, hindi niya ikinabahala ang mga persecution ng kapwa Hudyo for violating their marriage custom. Hindi niya ikinabahala ito
at ang reputasyon niya. Dahil sumama siya sa isang taksil na babae, kasi yun ang iniisip nila eh. So, ando na, no? Yung kung ano-ano na iisipin sa kanya ng mga tao, dakilang martir, no? Kumbaga kung ano-ano, nakasiraan, pagyurak sa pangalan niya, no? Yung reputasyon niya, sa paghatol ng mga tao sa kanya, sa pagkuha at pagsama kay Maria bilang asawa, na sa tingin nila ay isang taksil at mapakiapid. At of course, ano yung magiging persecution sa kanila? Bunga nito. So, nalagay sa panganib, una ang reputasyon ni Joseph. Nalagay sa panganib